Mga senior citizens, pag-uusapan natin ang criteria o eligibility, paano nga ba makasama sa social pension. Aalamin na din natin kung may pagbabago ba sa taon na ito 2026 at pwede na ba ang mga merong SSS, GSIS or PVAW pension. Well, yan ang ating tatalakayin. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating gobyerno ay namamahagi po ng buwanang pensyon sa mga nakakatanda. Ito po ay tinatawag na social pension at nasa ilalim nito at pangangasiwa ng DSWD. Well, ang social pension, since ito ay para sa mga nakakatanda, pero hindi naman po lahat, no? Hindi lahat ng mga senior citizens ang maaring makasama at makatanggap ng buwanang pensyon dito sa social pension. Bakit? Kasi ang social pension ay disenyo para sa mga indigent na tinatawag na mga senior citizens. Well, paano nga ba ma-identify kung ang senior citizen ay indigent? Una sa lahat, ang salitang indigent ay tumutukoy sa mahihirap na mga lolo at lola. Yung walang-wala talaga mga ka-vlogs. Iba kasi yung mahirap sa mahirap, di ba? So, yun po yung tinutukoy as indigent. Well, paano nga tinutukoy ang indigent? Ito na nga ang criteria na sinasabi ko. Meron tayong babagitin na apat, no? Apat po ito na criteria. Alinman sa babanggitin ko na apat na criteria, no? Kahit isa lang doon na meron kayo ay pwede kayong mag-apply at makapasok sa social pension. Una na po riyan, ang senior citizen na may kapansanan. So mga PWD. Pangalawa, yung may karamdaman. So ibig sabihin, may mga sakit mga ka-vlogs. Pangatlo, walang source of income. Mga walang hanap buhay. Walang mapagkukunan, no? Pang-apat at panghuli, walang sustento mula sa anak, no? Walang tinatanggap na sustento mula sa anak at mga immediate family. So yun po yung criteria o eligible na makakasama sa social pension. Alin man doon sa apat mga kablagsa, kahit isa lang, pwede kayong mag-apply. So walang pagbabago sa criteria, no? Ito talaga ang criteria since nagsimula ang social pension mga ka-vlogs. In short, pinipili talaga. Sa ngayon nga, meron lamang mahigit 4 na milyon ang benepisyaryo o kasali dito sa social pension. So, base sa tala, no? Base sa datos ng PSA, merong tinatayang 10 to 12 milyon ang bilang ng mga senior citizen. So marami ang senior citizen, kaso lang pinipili ang social pension. Kaya 4 million mahigit lang ang kasama dito mga ka-vlogs. Well, kung kayo ay pasok doon sa criteria na binanggit natin, paano nga ba mag-apply? Una, pwede nyo pong i-approach ang inyong barangay Senior Citizen Association Leader or President. Pwede po. Pangalawa, pwede din naman kayong dumiretso sa OSCA na nasa LGU ninyo. No, magpatala kayo kasi ang social pension, kahit na pasok kayo sa criteria, kung ang inyong barangay ay puno po ang slot, hindi kayo mapapasok. Kumbaga, nasa listahan lang kayo, waiting list lang kayo, no? At mag-aantay kayo kung may senior citizen na papanaw o di kayo naman po lilipat sa ibang barangay, eh pwede kayong pumalit doon sa nawala mga ka-vlog. So, ganun kasi ang social pension. Well, kung kayo ay na-evaluate na, no, na talagang kayo ay indigent senior citizen, pasok naman sa criteria, eh makakasama na ang inyong pangalan sa master list ng payout sa mga susunod na payout schedule mga ka-vlogs. Magkano nga ba ang matatanggap kung kayo ay kasama na sa social pension? Ang monthly dito ay 1,000 pesos. So, 1,000 piso bawat buwan. Pero ang payout nito mga ka-vlogs ay every 3 months o quarterly. And then sa isang taon, meron pong 4 na quarter, so 4 na payout po yan.
3,000 bawat quarter times 4 quarter ay meron pong kabuuan na 12,000 pesos sa buong taon. So yun po yung makukuha ninyo ha, mga social pension beneficiary. Well, yung atin pong mga SSS, GSIS, and PFAW pensioners, nakakalungkot man, pero hindi talaga kayo po pwede na makasama at nakasali sa social pension, no? Yung mga merong honorarium, no, may mga trabaho, hindi po pwede. Antayin na lamang ninyo ang Universal Social Pension Bill kung magiging batas dahil kasama na po doon lahat, wala nang pipiliin. So yan po ang criteria ha sa social pension, walang pagbabago sa taon na ito 2026 as of this month of May mga ka-vlogs. At syempre, ulitin ko, hindi kasama ang may tinatanggap na pensyon sa SSS, GSIS, or PFAW pension. Kaya naman, mga lolo at lola, sino sa inyo dito ang nag-apply na sa social pension at hanggang ngayon, hindi pa rin kasama o wala pa rin resulta? At sino sa inyo dito yung mga natanggal sa social pension? No, ano ba ang dahilan? Yan ang ating tatalakayin next. I-komento nyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.